Excuse me, sir. Sino po bang hinihintay niyo? Kasi napansin ko po, kanina pa po kayo dito eh. Huwag kayo mag-alala. Parating na siya. Tito. Ay. Kobe. Sir Leo, kilala niyo po pala sila? Oo. Kobe, naihanda mo na ba yung tinext ko sa'yo? Nandiyan na po, okay na po. Sige, pakikuha mo na. Sige po. Salamat tinawagan niyo ako. Alam niyo, kailangan talaga natin mapanood tong video na to eh. Para malaman natin kung ano talaga nangyari. Oo nga eh. Sige, pakiset up na. Sir, ano po bang kailangan niyo dyan? Kahit pagkain na lang sa drinks, pakipadalhan mo kami dito. Sige po. Excuse me po. Sabi ko na nga ba eh. Sinungaling talaga yung Roxanne na yan. Siya naman pala nagsimula eh. Hello, Ma'am Roxanne. Nandito po si Sir Leo. May kinuha po siyang kopya ng CCTV footage kaninang umaga dito sa RS Garden. Bakit mo binigay ang video? Asawa ko nga siya pero ako pa rin ang amo mo. Alam mo, sa susunod, bago ka magdesisyon, sabihin mo muna sa akin, pwede ba? Tito Leo, hindi pa hubawli yan lahat. Di ba, pinadampot na po sa Aling Zenny? Malagay ko hindi pa, Prince. Gagamitin natin tong ebidensya laban kay Roxanne. Ma, Mami, di ba napahuli niyo na si Aling Zenny? Ba't di niyo pa pakawalan si Lyra? Hindi aalis dito si Lyra. Pwede ba, Vanessa? Huwag mo akong guluhin. Ang dami-dami ko pang iniisip. Hindi aalis? Eh makakahati pa siya sa atensyon niyo sa akin eh. Di ba sabi niyo papakawalan niyo si Lyra? Hindi ko kailangan pag-aksayahan ng panahon si Lyra. At wala akong pakialam sa inyong dalawa dahil hindi ko naman kayo mga anak. Wala kayong pakialam sa akin? I'm not talking about you. I'm talking about Lyra. Okay, hindi ko siya kailangan pag-aksayahan ng panahon dahil galit ako sa kanilang mag-ina. At lumaki ka sa akin, kaya parang sa akin ka na rin ang galing. Kaya, pwede ba magpahinga ka na? Sige na. Ano ang gagawin niyo sa akin? Hindi pa po ba kayo masaya sa ginawa niyo kay Inay? Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Uunahan ko lang ang mga taong gustong sumira ng plano ko. Hindi ko kailangan pag-aksayahan ng panahon si Lyra. At wala akong pakialam sa inyong dalawa dahil hindi ko naman kayo mga anak. Naloko lang ako ni Lyra. Alam ko, mahal mo ko eh. Naloko lang ako ni Lyra. Mahal mo din ako, di ba? Wala akong kasalanan, Chief. Lagi na lang ginagawa sa akin to ni Roxanne sa Avedra. Lagi nang binabaliktad. Ma'am, sa korte na lang kayo mag-usapan. Mabuti pa, kumuha na lang muna kayo ng abogado nyo para makapagkiyasa kayo. Mars, ano ba ito? Nasa presinto na naman tayo. Ano naman ba ito? Mars,
Handa akong magpakulong para kay Lyra Mars. Kaya lang si Roxanne, hindi tumupad sa usapan namin. Hindi niya pinakawalan si Lyra. Kaya anong gagawin ko? Lalabanan ko talaga siya. Walang iya siya eh. Ano ba ina-expect mo kay Roxanne? Tusong babae yun. Pero huwag kang mag-alala, tumawag na sa akin si Leo. Ang sabi niya sa akin, hindi ka daw magtatagal dito. Saka, makukuha mo na daw si Lyra. Dahil gumagawa na siya ng paraan para labanan si Roxanne. Sabi niya, oo. Bakit nandito pa rin kayo? Oh, hindi pa rin kayo magkanda-ugaga ng paghahanap kay Zenny? Nasa presinto na siya. Pupunta rin ako doon. Pero kukunin ko muna si Lyra. Sige na, alugugin niyo yung buong bahay. Hanapin niyo si Lyra. Hindi pwede. Anong hindi? Alam mo ba, Roxanne, hindi mo na pwedeng saktan ng paulit-ulit ngayon si Zenny. Dahil may hawak na kaming ebidensya laban sa'yo. Alam mo ba, Roxanne, nakitang-kita sa CCTV na ikaw ang unang nanutok ng baril? Ano? Nagulat ka, no? So ngayon, di mo na pwedeng baliktarin yun, Roxanne. Ikaw na ang makukulong ngayon. Hindi niyo ako mapapakulong. Wala ni isa man sa inyo magpapabagsak sa akin. Wala ko doon si Lyra. Saan niyo siya tinago? Roxanne, pag hindi mo nilabas si Lyra, ikakalat ko yung video mo sa mga media at sa mga pulis. Hindi mo magugustuhan yun. How dare you threaten me para sa anak ng kabit mo? Hindi ako natatakot sa'yo, Leo. Pareho tayong may bala laban sa isa't isa. Pero mas malakas ang alas ko dahil buhay ni Lyra ang pinag-uusapan natin dito.